Nagpasya ang impeachment court na dagdagan ang bilang ng marking stations para sa Article 2. Ito'y para mapabilis ang proseso ng mga dokumentong kailangang markahan sa nagpapatuloy na pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang report ni Bernard Ferrer. Sa ikatlong araw ng pre-trial conference, ipinagpatuloy ang marking of evidence para sa mga nalalabing articles of impeachment, partikular ang Article 1 of misuse of confidential funds at Article 2 o unexplained wealth. Pero dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang markahan, hindi pa rin natatapos ang proseso ng marking of evidence. Bilang solusyon, nagpa siyang impeachment court na nagdaga ng bilang ng marking stations para sa Article 2. Mula sa isang station, magiging dalawa na ito para mapabilis ang proseso. Sa kasalukuyan, 3 naman ang marking stations na nakatalaga para sa Article 1. Sinagot naman ng defense panel ang puna na kulang umano sila ng tauhan na siyang dahilan kung bakit natatagalan ang marking of evidence. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luis ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. No? So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors. Iginit din ng defense panel na hindi sila kinonsulta ng prosecution panel kaugnay ng hinihiling nito sa impeachment court na palawigin hanggang Sabado, June 27, ang isinasagawang marking of evidence. They're talking through you guys. So all these things, we have been open with them, but the prosecutor always talks to you guys. So this is the first time we were hearing about it. Hindi naman pumayag ang defense panel sa mungkahin ng prosecution panel na magkaroon ng common marking para sa mga magkakaparehong exhibit o dokumento. Ang documents naman po nila ay sa kanila at ang documents namin ay sa amin. So sa amin, because we're being very careful then with the way we do things, this is really the way we do things naman. We want our own documents to be part, kahit na similar yung documents. Tiniyak ng defense panel na magiging transparent sila pagdating sa mga testigong iaharap sa impeachment trial. Handa silang isapubliko ang listahan ng kanilang mga testigo alinsunod sa isinumiti nilang pre-trial brief. May ilang testigo na hindi pa muna papangalanan ng defense panel para matiyak ang kanilang seguridad. And if there is a rule that we have to disclose within 3 days, wala naman po kami nagiging problema doon. In fact, kami pa nga po yung humingi ng disclosure, number 1, ng order of trial, no? Meaning anong article ang unahin. And pangalawa, kung sinong witnesses, humingi din kami ng disclosure kung sinong mauna, sinong sunod. Samantala, nakahandang minority bloc na questionin ng planong pag-upong presiding officer ng impeachment court ni Senator Francis Chis Escudero. Para sa kanila, mas nararapat na si Senate President Sherwin Gatchalian ang manguna sa paglilitis bilang pinuno ng mataas sa kapulungan. Bernard Ferrer para sa Bayan.